Madayaw nga adlaw Matinians, Disyembre 2, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Maritime Interagency Exercise sa Philippine Navy nagmalampuson. Mati LGU mihakot og 8 ka awards sa Harmonized Health Awards. Tabang pinansyal gitunol ngadto sa 195 ka pamilyang naigo sa road widening. Programang Balik Sigla bigay saya ni PBBM gipahigayon sa Mati. Sa sports, libreng uniforme para sa atleta sa Batang Pinoy ug Philippine National Games. Ug sa feature, mga batanong Matinians mibida sa Hinimo Workshop. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Malampuso na nagpahigayon ang Philippine Navy sa ilang pinakaunang Maritime Interagency Exercise dinhi sa syudad sa Mati kaniadtong Nobyembre 23 sa Mati Port. Si Nash Tiguelos sa report. Nasaksiyan sa mga Matinians ang usa ka talagsaon nga kalihukan nga mao ang Maritime Interagency Exercise kaniadtong Nobyembre 23. Ang maong aktibidad hiniusang paningkamot nga gitumong sa pagpauswag sa koordinasyon ug mga kapabilidad sa pagtubag sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno sa panahon sa emerhensiya sa kadagatan.
Ang simulation exercise gisalmutan sa nagkalain-laing ahensya sama sa NFEM OPCON TACON Unit sa Philippine Navy, Joint Task Force Aguila, 66th Infantry Battalion, Coast Guard District Southeastern Mindanao, Philippine National Police Regional Maritime Unit, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Customs, MATI PNP, ug ang MATI City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang senaryo nga gisimulate sa panahon sa ehersisyo naglambigit sa usa ka koordinado nga tubag sa usa ka hulga sa seguridad sa dagat nga nagtugot sa lain-laing ahensya sa maritime nga ipakita ang ilang interoperability ug kamaayo sa pagdumala sa mga sitwasyon sa crisis. Ang exercise naglakip sa search and rescue operations, communication protocols, ug strategic coordination aron matubag ang posibleng mga hagit sa kadagatan ug pagprotekta sa seguridad sa katawhan. Ang importante nga mga highlights sa exercise naglakip sa live nga mga demonstrasyon sa mga response vessels ug pag-deploy sa mga specialized teams aron madakpan ang mga terorista nga nisulay og pagpalusot og mga kontrabando. Samtang dakong kalipay ang gidayag ni Mayor Michelle Nakpilrabat sa kagilas nga gipakita sa mga personaheng naglangkob sa maong ehersisyo. I hope it does not happen in real life. I just hope that we continue practicing and improving our skills on defending. And I will not mind spending my taxes on you. Really. I will not. Because we all know we are quite vulnerable to, at this part of the Philippines, there's not much terrorism on the sea, but more on illegal activities of which you are participating. Thank you very much. Nagpahayag usab si Mayor Michelle sa iyang pasalamat sa mga misalmot nga mga ahensya ug gitawag niya silang the Defenders of the Republic. Ang malampuson nga First Maritime Interagency Exercise sa MATI nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa pag-uswag sa usa ka mas luwas nga kadagatan alang sa katawhan. Samtang ang mga hulga sa maritime nagpadayon, ang pagtinabangay nga paningkamot nga gipakita niining exercise hinungdanon alang sa pagsiguro sa usa ka koordinado nga tubag ug pagpanalipod sa kayuhan sa komunidad sa baybayon. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang MATI karon. 8 sa napulo ka kategorya alang sa Harmonized Health Awards sa Department of Health sa Region 11 ang gidag-an sa City of Mati LGU. Namahimo usab second placer ang City of Mati LGU sa dunay pinakataas na LGU scorecard sa tibuok rehiyon. Si Jasmine Tia sa report. Mihakot og 8 ka awards ang City of Mati LGU pinaagi sa buhatan sa City Health Office sa gipahigayon na Harmonized Health Awards sa tibuok Davao Region sa Apple View Hotel kaniadtong Nobyembre 22, 2023. Ang maong awarding nag-ila sa dedikasyon ug maayong serbisyong panlawas nahatod sa mga healthcare providers ug gobyerno alang sa katawhan sulod sa Region 11. Nanguna sa paghakot og mga awards ang City of Mati LGU, diin 8 ka awards ang nakuha na mao ang mosunod. Second placer sab ang City of Mati LGU sa tibuok Davao Region na adunay outstanding LGU health scorecard uban ang 150,000 pesos nga cash incentive. Ang pag-ila nagpakita sa walay hunong na pagserbisyo sa mga health workers dinhi sa Dakbayan aron mapromotar ug mas seguro ang kalidad na healthcare services. From the bottom of my heart, it's really you, the Department of Health, that I should thank. Because you have the interest of the people at heart. After all of us are called for a different path. You as doctors, nurses, healthcare workers, us as politicians. Every year is a priority that we put health at the top of the ladder. So that's for you health workers that you have done so much. We know that it's so inviting to be working abroad because you can earn more, but you opt to stay and work with less for the less fortunate. And you have made miracles for all of us, and I thank you. And this is the least that we can do from the LGU is to support you all the way. Kung anong kailangan, dapat binibigay. Ang City of Mati LGU sab ang pinakadaghan na nadawat og awards sa tibuok LGU sa Davao Region.
Tungod ani na kadaugan, mas paayuhon pa sa City LGU ug CHO ang mga programa kabahin sa serbisyong panlawas para mapadayon ug malabwan pa ang nakabot na kalampusan. Ang mga awards nagsimbolo sa paghatag og prioridad sa lokal na panggamhanan sa panlawas sa katawhan, ilabi na kritikal na panahon na milabay na mao ang pandemya. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. 195 ka mga pamilya ang giayudahan sa City of Mati LGU human maigo ang ilang mga panimalay sa road widening program sa gobyerno. Si Ethel Marie Gastanes sa report. 1,950,000 pesos ang suma total na dawat nga financial assistance sa 195 ka pamilyang Matinyans niadtong Nobyembre 23, 2023 dito sa MFGR Park and Baywalk. Nadawat sa mga benepisyaryo ang tig 10,000 pesos matag pamilya nga nagikan pa sa Barangay Tagbinonga, Sentral ug Macambol. Kini na mga pamilya na apektuhan sa gipahigayong road widening hinungdan nga nawad-an silag panimalay. Ang mga nakadawat sa financial assistance gi-identify sa City Housing and Resettlement Division Office ug ang buhatan sa City Social Welfare and Development Office ang mitunol sa ayuda ngadto kanila. Gisiguro usab sa lokal na panggamhanan na wala na mibalik sa ilang karaang panimalay ang mga benepisyaryo human sa road widening aron nga layo sila sa disgrasya. Nagpadayon ang City of Mati LGU ilalom sa pagdumala ni Mayor Michelle Rabat na mahatagag kasulbaran ang mga panginahanglan sa mga Matinyans ilabi na sa sektor sa panlawas, agrikultura ug sa emerhensiya. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, programang Balik Sigla bigay saya ni PBBM gipahigayon sa Mati. Sa sports, libreng uniforme para sa atleta sa Batang Pinoy ug Philippine National Games. Ug sa feature, mga batanoong Matinians mibida sa hinimo workshop. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinyans, taniya na usab kita sa tong segment na Matinyans on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Karong bag-o, nabandera ang pagbalhin sa mga iladong politiko dinhi sa probinsya sa Davao Oriental didto sa lakas CMD nga partido ni House Speaker Martin Romualdez. Kini taliwala sa gibaniog nga panagbangi ni Speaker Romualdez ug ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Busa, alang sa atong pangutana karong semanaha, nauyunan ba nimo ang pagbalhin sa mga politikong kanhing kaalyado sa mga Duterte didto sa laing partido? Tara, ubani kami og atong sutaon ang mga tubag sa mga Matinyans. Para sa akong opinion, dili man gud ta makabuot sa kuan sa tao, pero mas maayo gyud ang kuan sa pamalakad ni Duterte, mas maayo gyud ang iyahang pamalakad. So para sa kung pwede padayon nato ang kuan sa pamalakad ni Duterte unya. Pero ang mga kuan man gud dili nako makuan ang desisyon sa katawhan kung unsa ilahang desisyon dili man ta kapugos sa anap. Iko kung para sa ako ma'am, dili ko sangayon na kung Duterte ka, Duterte lang ta. Nganong mo ato pa man ta sa lain na diri man ta sa Duterte makaangay og unsa ang panerbisyo sa gobyerno. Kinahanglan na unsa angay atong baguhon sa pang gobyerno nato ron ba na para karon lisod kayong panahon, mahal pa ang palitonon, mahal pa ang bugas. Unsa pa atong mga angay mausab sa kalibutan. Kanang isyu nga inyong gingon ma'am, parte kang ex-President Duterte, kung sayang grupo, kung ningbalhin sa lain nga grupo, so ilahan ang katungod ng mga tao mo balhin sa pagpili. Ako lang ko yung masulti nga lain kung di ka na lang. Ako pong ikasulti lang sa uban mga tao kung unsa may giyonan sa uban, mo po yun na po nato. Kay individual mo ko ng tao ko dun sa giyonan mo po nato. Para sa ako is either lang kanang kung unsay desisyon nila kay naraman po na sa ilaha
ato alang uyunan. Dili ko sa ako ang kabahin, dili gid pwede kay ang kalyado niya kay dapat dito ra gito kuan ngano mo balik pa man sila nga na naman tong dati lang himo. Hindi ko mo yun. Gusto lang ko permanente si Duterte aron malinaw ang panahon. Dili ko yun. Ang rason ako, nagkabuka naman na wala galimaw ang Senado. Dapat buog yapon sila ang Duterte. So, nganong magbalhin man ka sa kalaban or sa kalyado sa pikas na dapat nakaisalig sa kung asa ka nag-start na masaligan mo siya sa dapat na ini mong buhatunon. Para sa ako is dili ko agree na ang pikas na kuan na mobalhin kay it because na kaya dapat siya is kung asa siya nabilong is dito na jud siya, dili na jud siya pwede magbalhin-balhin. Ug mo kana ang mga tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalingog, amping. Libuan ka mga bata sa tibuok nasud ang gipahalipayan sa first couple nga sila Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug First Lady Luis Liza Araneta Marcos kaniadtong Domingo, Nobyembre 26. Dinhi sa Mati gipahigayon ang maong aktibidad sa gym sa provincial capital. Si Jilbis Jean Patalingog sa report. Mihatag og kalipay ngadto sa 17,268 ka mga bata sa tibuok nasud ang first couple nga sila Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug First Lady Luis Araneta Marcos pinaagi sa Balik Sigla, Bigay Saya program didto sa Kalayaan Grounds, Malacañang Palace ug laing 300 ka mga satellite parties sa tibuok nasud. Ang Balik Sigla Bigay Saya nga programa usa ka makapadasig nga kalihukan sa paghatag og regalo nga gipahigayon ni adtong Nobyembre 26, 2023. Kini nga nasudnong inisyatiba nga ana-ana sa ikaduhang tuig gipanguluhan sa buhatan ni Presidente Marcos Jr. ubos sa pagdumala ni Social Secretary Bianca Zobel nga nakadawat og suporta gikan sa Jollibee ug San Miguel Corporation. Ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang gitahasan mag-organisar og kapin 250 ka satellite centers aron mosalmot niining kalihukan sa tibuok nasod. Niabot sa 17,268 ka mga bata ang benepisyaryo, diin ang pipila sa pinakadakong participating centers mao ang Cebu Technological University ug Matina Campus sa Davao City. We all know that Christmas is really about the children, and we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Human sa iyang mensahe, si Presidente Marcos Jr. ug First Lady Luis Araneta Marcos personal nga nanghatag sa mga bag nga adunay sulod sama sa mga unlan, habol ug mga tuwalya. Samtang gatusan usab ka mga kabatan-unan ang misalmot sa maong party dinhi sa Dakbayan sa Mati, nagipahigayon sa gym sa provincial capital. Kini si Jilbis Jean Patalingog para sa Ang Mati karon. Milyones ang gitagana sa City of Mati, LGU ngadto sa mga delegado niini sa Batang Pinoy ug Philippine National Games nga ipahigayon karong umaabot nga Disyembre 17 hangtod 22, 2023 sa National Capital Region. Si Peter Jan Buencamino sa report. Sports are finally back here in the Philippines. Human sa tulo ka tuig nga pagsuspende sa Philippine Sports Commission sa mga tinuig nga padula tungod sa hulga sa COVID-19 pandemic, ibalik na sa mainstream sporting events ang Batang Pinoy ug Philippine National Games. Ang Batang Pinoy ug Philippine National Games ipahigayon karong umaabot nga Disyembre 17 hangtod 22, 2023 sa Rizal Memorial Sports Complex ug PhilSports Complex sa National Capital Region, diin libuan ka mga atleta sulod sa nasod ang magtigiay sa 26 ka sport events.
Tungod ni ini doble nga preparasyon ang ginabuhat sa mga atleta nga delegado sa Dakbayan sa Mati, lakip na sab ang dakong preparasyon nga ginabuhat sa City Sports and Development Office aron matagad ang panginhanglan sa mga atletang delegado sa Dakbayan. Kahinumduman nga ni atong Nobyembre 23, 2023, ipagawa na sa buhatan sa City Sports and Development, pinaagi sa ilang Facebook page ang disenyo sa uniforme nga pagasuoton sa mga delegado sa Batang Pinoy o Philippine National Games. Mukabat sa kapin 2.7 milyon ang itaga ng budget sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati nga adunay 93 ka mga delegado, diin ang 73 niini ang mga atleta nga mosalmot sa 12 ka sports event. Ang uniforme gilangkuban sa usa ka jacket, usa ka pants, duha ka playing uniforms, usa ka playing shoes ug isa ka parade shoes. Lakip na sab ang 6,000 nga food allowance o 5,000 nga trip allowance, diin mokabat sa kapin 30,000 ang banabanang gasto matag usa ka delegado. Sumala pa ni Paulo Rabat, Executive Sports Director sa City Sports Council, dako ang iyang pasalamat sa suporta na ilang dawat ngadto sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati nga mitaganang og dakong budget aron mahatag ang mga panginhanglan sa mga atleta, hilabi na sa ekipo o uniforme aron mas mamahimong presentable ang atong mga delegado ngadto sa Batang Pinoy o Philippine National Games. Dugang sa Batan-ong Rabat nga dili man dako ang delegado sa Dakbayan, apan kumpiyansa siya nga mag-uli ang mga atleta og mga medalya. Ang Batang Pinoy o Philippine National Games ang pinakadakong panagtigom sa sports, diin salmutan sa libuan ka mga atleta nga nagikan sa nagkadaiyang probinsya o syudad sa nasod sa Pilipinas. Kini si Peter Jan Buen Camino para sa Ang Mati Karon. Managlahing mga tinunan ang nagsugod na sa free training workshop ubos sa pinakabagong programa hatod sa lokal nga panggamhanan alang sa mga kabatanunan, ang Hinimo. Ania ang report. Ang Dakbayan sa Mati dili lamang sagana sa matahom nga mga tourist destinations ug mabulokon nga mga kapistahan, apan maabunda sab kini sa managlahing mga talento ug kahanas gikan sa mga kabatanunan. Inubanan sa Department of Trade and Industry, gilusad sa City of Mati LGU ang pinakabagong programa alang sa mga batanong Matinians, ang Hinimo, nga adunay temang Creative Spaces Cultivating Local Independent Artists. Ang Hinimo usa ka artistic workshop nga gipondohan sa DTI ubos sa ilang lungsod-lunsad na programa maong libre ug abli kini sa tanan Matinians edad G hangtod 30 anyos nga interesado sa pagkat-on ug paghanas sa ilang mga talento. Kini nakaangkla sa Republic Act 11904 o ang Creative Industries Development Act nga nagtumong sa pagpalambo ug promosyon sa mga creative industries, pinaagi sa pagpalig-on sa mga kapasidad ug katungod sa managlahing mga artists ug creative sa tibuok nasod. Sulod sa 7 hangtod 8 ka sessions, ang mga partisipante makakat-on gikan sa usa sa 5 kanatad sa arts nga gilangkuban sa canvas painting, mural painting, culinary arts, performing arts ug multimedia and podcasting. Aron masiguro ang ekspertong pagbansay, gipangunahan sa mga local artists and creatives ang workshop sama nila Cara Irigel Rabat alang sa podcasting and hosting, Joy Ray Sumimba ug Tamik Espinosa alang sa photography, Cram Pagas alang sa graphic arts, Ron Delix Gaita and Lourdes Gaita alang sa videography, Jing Kayakay Rabat, Leonardo Comargo Jr. ug Marvin Tiberio alang sa canvas painting, Kizaya Cheng alang sa culinary arts, Jared Duplito alang sa mural painting, Pink Floyd Boyles alang sa dancing ug Alampat instructors alang sa music. Sumala ni Mayor Michelle Nakpil Rabat, unang hugna pa lamang kini sa workshop ug mamahimong atangan ang sunod na edisyon, sunod tuig para sa mga interesadong moapil. Mati is not just the tourism hub, but the artist hub. Haven, creative space kung saan ka mo mag-relax. You can go anywhere in Point of Mati, sa bundok man o sa dagat, you will see something that others does not. And you can put that into canvas, you can put it into video, and into film. Human sa 8 ka adlaw nga workshop, giimbitahan sa mga tinunan ang katawhan aron saksihan ang ilang pasundayag karong Disyembre 14, 2023 didto sa MFGR Park and Baywalk Amphitheater. Ang Hinimo usa lamang sa mga programa ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat nga nagtumo nga kahatagan ang mga batanong Matinians ug higayon para magpasundayag sa managlahing natad sama sa arts, sports ug edukasyon.
Nagtimaan kini sa dedikasyon sa lokal nga panggamhanan nga ilayo ang mga batan-on sa mga daotang bisyo ug ipaduol sila ngadto sa malungtarong komunidad. Make it Mati, maganahay nga di. Anya ang atong dengue updates ug orden de ejecutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.